So, since namatay kasi yung tatay ko, pinaalis kami dun sa tinitirahan namin yung bahay na doon. So, doon kami nagkawatak-watak pamilya. So, kung mauuwi ko man yung 1M, pili ako ng sariling lote. At papatayuan ko ng bahay natin kahit masimulan ng naman yan. And syempre, pang negosyo. Kasi yung ibang tao kasi natatawag na ako na mayor. Dahil nga sa parang hindi kasi ako makatanggap pagka may humihingi ng tulong or may nangangailangan ng tulong kahit kukunti lang yung ipon ko, ganyan, ibibigay ko or itutulong ka pa para lang ma-save kung ano man yung hinihingi ko na nangangailangan. Kasi sobrang ako, lalo na sa mga matatanda, sobrang nasusumpa ko kasi ayoko nakakita ng mga matatanda na nasa kalsada na mga malimos and yung mga pinabayaan ng mga anak na alam mo yun, yung matanda na tapos hindi man lang asikaso ng mga anak, diba? So yun yung gusto kong i-focus na kung manalo ako ng 1M, papaikutin ko yung pera para makabili ng sariling lote. And at the same time, pag napaikot ko yung pera, itutulong ko sa mga matatanda or bata na nasa lansangan. Ako din, ganun din, bayad lupa kasi wala rin kami sariling ganun. Tapos sabi kasi ng papa ko, kahit maliit lang basta kompleto kami at amin po. Tapos lastly, business, anti-business. Ibon. Magiging ano kami? Balsa. Ambassador kami ng party. Ibon dati. Ex-deal naman. Wait lang, kung magkakaroon ka ng panty na business, anong pangalan ng panty? Anong brand? Panty ni Panty. Biggest, easy lang pa. PQ. PPQ. Sige, si Lorna naman. Para may kalaban ng parang barbecue. Ayan, let's bar na! Let's go! Okay, Lorna. Hindi, syempre mula nung nagsara yung negosyo ko months ago, wala nang pumapasok na pera sa akin, puro ako labas pera. Hanggang ngayon labas pera pa rin. So, yung una kong gagawin, syempre, kung kinakailangan kumuha ako ng pinakamagaling na abogado sa buong mundo, kukuha ako, babayaran ko siya para ma-survive yung negosyo ko. Kasi sobrang dami ko talagang natutulungan sa negosyo ko, to be honest guys. Sobrang dami kong natutulungan. Kahit pumunta kayo sa lugar namin, magtanong-tanong kayo kung anong ginagawa ko. Sobrang dami kong natutulungan sa negosyo ko. At yung iba doon, syempre, yun nga, as matulungin, maangas lang talaga ako magsalita guys, pero mabait ako siya. Maray kasi ako. Yung iba doon, is itutulong ko talaga sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang dami kasing lumalapit sa akin na yung nagchat-chat. May sakit sila, may sakit yung mama nila, may sakit yung pamangkin nila, tita nila, lola nila. So, itutulong ko talaga. And anyway, every month sa anniversary ng business ko, lagi ako nagbibigay ng pagkain sa mga street children. Yun yung gagawin ko sa 1 million. Ay, sobrang daming distribution dito. May plano din ako sa 1 million. Yes. Okay, next, Jim Pak. Sa akin, business, then bahay at lupa sa parents ko, then charity. Charity, dahil sa pag-vlog ko, yung content ko, that is mamigay sa mga... May charity ka na, Papi. Wala pa, pero Wow. Okay, gay. Ako naman, sinabi ko na kanina, para sa mga kapatid ko, magkapatid talaga din. Kasi isang beses lang talaga silang nakasama na buko kami. Wala pa akong pera nun, pero tinapos ko lang. Para magkasama kami sa beses. Ayaw mo yan, gay. Let's go. Okay. Wala mo na ako ko, kapatid ko, kapag-aralan ko. Hindi ako ng bahay at lupa. Nandun kami magkaisa lahat. Yung mga pagkukulang ko sa kanila magkakapalan ko. Nag-isa natin. Sarili ko madami yung pagkukulang ng mga kapatid ko.
dati gagawa ako ng bahay para tutitira yung mga stepchildren na walang patitira. Kasi kahit walang wala ako, kung may nakikita ko, walang kahit binibigyan ko. Kasi yung kapatid ko, ang kapatid ko na hindi ko talaga sila nakasama. Hindi ko sila nakabanting. Kaya, masalamat din ako kasi kay Jim Pop dati. Kasi tinutulungan din niya ako about sa mga kapatid ko. Bakit ba naman gagamitin siyang business para habang namumungay kami sa isang bahay kung matutuloy, may papasok at ikot pa rin. Kaya ma, kung buhay ka sana ngayon, ma, proud na proud ka sa akin kasi mag-graduate na ako na nandito na ako. Maraming salamat, ma. I love you, ma. Para sa mga kapatid ko, kuya. Mas ganyan ko niyo sa habang sisisulitin ako. Yes. Okay. Grabe season ender sana tayo lahat. Oo. Pem, manifest no yung pagpupulong natin or Manifest pag-open up guys. natin. Sana Walang maiiwan. wala nang weakest sa Monday. Walang maiiwan. Sana. Okay. Ang weekend. Pem. Ramdam ko lahat na lahat tayo may struggle talaga sa family. So, ramdam ko lahat tayo breadwinner. So, ganoon din ako. Ang hirap maging breadwinner. So, 2021 nag-wash out yung bahay namin ng Udet. Yung bahay namin mismo, yung barangay namin mismo yung na-wash out talaga. So, parang ang hirap kasi pandemic yung time na yun. Buti may work ako ng time na yun, ako nagpo-provide, ako yung breadwinner. So, ngayon, yung first na yun is ipapatapos ko talaga yung bahay namin. Yung pangalawa is magkaroon ng grocery yung family ko kasi ayoko na mag-work yung mama ko kasi kaka-60 lang yung last March. And sino ba naman gusto yung anak na 60 yung mother mo mag-work pa rin? Gusto ko mag-retire na siya. Yung pangatlo is magkaroon ako ng talent agency kasi yun yung forte ko. Pag-artista, gusto ko marami ako matulungan na gusto mag-artista. Kasi before, nagkaroon ako ng agency pero nag-close siya kasi mas pinili ko yung career ko as an artist. Mas pinili ko yung career ko kasi pagiging road manager. So, nung napili ko naman siya, parang namimiss ko yung pag-handle ng agency, mga artist. Pag-discover ng mga new talent. So, gusto ko mag-discover since may connection ako. Gusto ko magkaroon ng talent agency na parang mag-workshop ako sa kanila. Yun yung number 3. And yung number 4 is papaayos ko yung burol ng tita ko, ng kapatid ng papa ko at saka kapatid ng lola ko kasi hindi ako umuwi ng Cebu kasi mas pinili ko yun to. Ipapaayos ko yung punto nila kasi pinili ko dito. So, yung apat na reason. Wow. Andrea. Sa akin, kung mauwi ko yung 1M, 60% sa charity. Kasi gusto ko nung kasi napunta yung nalatan ako. All sense. Kay mama tsaka kay papa. Gusto ko tumulong sa mga homeless people. Kasi every time na makakita ako ng mga matatanda na nasa labas, naawa ako kasi hindi ko sila naabutan ever since. Tsaka gusto ko silang tulungan kasi ang dami kong nakikita na na napapabayaan yung magulang sa labas na walang makain, walang matirhan. Kasi galing akong Catholic school eh. Galing akong Catholic school ako since grade school lang ng senior high. So, ang dami kong nakikita na walang makain, walang matirhan, ganyan. Kasi lagi namin nagagawa yun dati nung high school ako na gagawa kami ng project para tumulong sa mga nangangailangan. So, goal ko dati pa, sabi ko, pag naging successful ako, gusto ko makatulong sa iba kasi nangangawa ko sa kanila. Alam mo yung parang, siyempre broken family ako eh. Gusto ko tumulong sa iba kasi ramdam ko yung hirap nila na, oo, broken family ako na
lumaki lang ako kay mama, ganyan. Na hindi ko naranasan na complete family, na kung sa inyo naranasan nyo na hindi kayo nagkaroon ng complete family sa isang picture, ako naranasan ko na edited yung picture na si Papa nandun sa gilid, tapos ako nakadikit lang doon. Naranasan ko yung dami, sobrang sakit kasi kahit isang beses, di ko naranasan si Papa. Gusto ko tumulong sa ibang tao, tsaka gusto ko tumulong sa yung mga yung mga stray dog sa labas, kasi dog lover din ako. Kaya every time na makakita ako sa labas na, or nasa labas ako dati nung di pa ako content creator, alam mo yun, kahit may extra money ako, nilalabas ko talaga yun para tumulong sa ibang tao kasi naawa ako sa kanila. Kahit na, alam mo yun, si mama may business kasi siya. Business niya yung parlor namin. Gusto ko din gusto ko din siyang, tawag nito, i-upgrade. Kasi di ba, Bicolana ako. Lumaki ako na, dito ako sa Makati lumaki. Tapos, wala kaming sariling lupa sa Makati. So, gusto kong i-upgrade yun. Gusto kong magkaroon ng business si mama na para sa amin talaga yung lupa. Kasi si mama matanda na, late na siya nag-asawa. So, 27 na siya nag-anak sa akin. So, naawa ako sa kanya kasi, alam mo yun, lumaki ako na single ako si mama. Gusto kong mag-give back sa kanya kasi naglam ko yung hirap. Naglam ko yung hirap na, alam mo yun, hindi ko naranasan ng complete family. Gusto kong maranasan ni mama na guminhawa sa buhay kasi, alam mo yun, simula ng first year college ako, nag-start ako mag-working student. Alam ko yung hirap ng buhay, ramdam ko yung hirap ng buhay na pinubuhay ko yung sarili ko kasi ayaw umasa kay mama na, alam mo yung paghihingi ng pera, para kailangan ko sa tuition ko ganyan. Para, graduate ako ng sariling pusa ko lang, na parang, alam mo yun, hirap ko, kahit wala akong tulong, pupasok ako, okay lang sa akin, basta successful lang ako kasi nakikita ng iba na wala akong pangarap sa buhay na si Chandra yung wala naman yan eh, parang maliit lang yan, parang minamaliit nila ako, gano'n ganyan, pero ngayon nandito na ako sa nakasap ko na, alam mo yun, nakuha ko ng diploma ko, masaya ako na, unti-unti ko naabot yung mga pangarap ko na, ito ako ngayon, na natin minamaliit na, nandito na ako ngayon, kahit nakikita niya na, makulit ako, ganyan, nawela ako, napasabay ako, pero pangarap ako sa buhay, ang dami kong gustong tulungan. Ang dami kong gustong tulungan na lahat tayo mag-survive sa lahat ng bagay. Ayun, gusto ko lahat tayo umakon. Yun lang. Yun lang, guys. Yun lang. Yes. Masang hindi. Mag-charity. Hindi, mga lang. Walang simple yung sa akin. Unahin ko siyempre yung, ito kayo man na ng panahit. Unahin ko yung magulang ko na inuna ako. Bago yun. Yung mga panahon kailangan nila, unahin yung sarili nila, pero mas inuna nila. So gusto kong makabawi, tulad nga. Gusto kong makabawi sa kanila, and siyempre, may bahay kami, pero yun nga, kabalik ka lang sa inyo. Kami naman, isang mag-site ko na rin naman sa utang, so sa bangko. So siyempre gusto ko rin bayaran yun. Pati sa mami, gusto ko rin sagutin yung ibang kailangan niya pagkakala sa akin. Kaya dati gusto kong ibigay yung mga bagay na kung ano yung ginawa niya sa akin na pag-sakripisyo niya. Kasi hindi ko man nakuha yung mga bagay na gusto ko, pero pinilit na lang ibigay yung mga bagay na kailangan ko. Gusto kong makabawi sa... Alam mo yun, kahit before pa ito, pinipilit ko naman na tumayo sa sarili kong pa kasi syempre, sa ganun sila eh. I mean, nakita ko silang ganun. So gusto ko silang gayahin na at young age, maaga man nila ako nabuo. Pero pinilit at kinaya nila akong itayo.
broken family man din ako, pero still, nakikita ko pa rin yung sarili ko na blessed kasi nasundo ko sila parehas, and at the same time kahit paano ginagawa nila yung hindi man lahat, pero makikita ko na ginagawa nila yung best nila para sa akin. Siyempre, yun nga una sa family ko. And siyempre, sa sinabi ko yun na, sa mga tao na kailangan, kasi siyempre, kailangan ko silang ulit kasi yung sarili ko. Kasi sarili ko kaya ko sila ba? Meron ba silang pagkakataon na, alam mo yun, meron ba silang sitwasyon na maiyaano pa nila yung sarili nila nasa mababang mga sila. So, gusto ko sila matulungan. Kasi before, nung nag-livestream din kasi ako sa OGIV nung 17 ako nag-start. 16, nagsisimula na ako kumita ng sarili ko. 17 ako sa OGIV. Konting lang. Then, pag meron ako nakikita ng mga bata na nagbebenta, imbis na, alam mo yun, imbis na bilhin mo yung product nila, kung magkano yung binibenta nila sa'yo, bibigay mo na lang, hindi na lang kunin yung produkto. Kasi parang as tulong, nakakaano kasi na parang kukuhain mo pa, imbis na sa iba nila mabenta, dagdag-benta nila yung diba? So gusto ko na kapag may mga ganong instances na medyo umangat-angat na ako, hindi man dito sa talk kung ako yung one pero sa sarili ko sa buhay, na kunyari, yung bibiling ko yung lahat ng gamit nila din ito, pera, malaking pera yung sobra-sobra na matulungan. Pangatlo, siyempre gusto ko rin tulungan yung sarili ko. So yun lang yung sa akin, family, ng tao, yung government. Pakapat pala yung sarili ko, siyempre kung nakagalit tayo sila, pwedeng mukha lang akong tarantado. Pero kung naging Christian ako, siyempre, kung ano naman yung mga blessing na nagkaroon tayo or magkakaroon tayo, kailangan natin i-give. Magbigay sa kanya, mag-give back sa kanya, kailangan siya. So, thank you and just lang, gusto ko lang sabihin na thank you S7 and i-keep natin itong positive na to. Ituring natin na pamilya yung isa't isa para walang negativity. Yan, lahat may dahilan din para sa 1M. And deserve natin talaga natin lahat. Kaya manifest natin, Monday, wala nang weekends. Manifest. Okay. Okay, ito, short ka talaga ha. Nasagot lang kayo kung ano to. Buo ba or do you have any family problems? Buo ba yung pamilya nyo or hindi? Or meron ba kayong problema sa pamilya? Siguro. Nasagot na yung iba eh. Yung una lang ko, hindi. Wala pa ako. Kasi mas mo. Nasagot na ba kung buo or hindi? Sige. Sino dito yung buo ang pamilya? Buo ang pamilya. Sino Buo yung kami hindi? pero ako may na-dead. Hindi, yung buo pero okay lang. Buo pero okay. O yung hindi buo, broken family. Broken family. Naging buo. So, sino dito yung may problema sa sige, sino dito yung may problema sa pamilya na lang? Ilan? Sige, taas mo yung kamay nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. Sige, short ano na lang JD, ikaw muna. Problema sa pamilya. Buo ang pamilya, pero nung naging buo, yun talaga term mo, naging buo. Oo, magkakasama kami. Pagkatapos yung matulog, ganon. Pero iba kasi yung, di ba alam niyo yung, iba yung house. Oo. Meron kaming house, pero hindi ganon yung Hindi mo matatawag. na home talaga. Na katulad ng sabi niya kanina, dun ko naisip na ako mismo hindi ako sumasabay kumain sa kanila. Kasi ayoko na. Laging pagkakain kami, puro, pag tumagal ako sa lamesang yun, ang daming tanong at ang ending nun ba ngayon? Yun lagi ang ending namin. Kaya hindi ako sumasabay, ayoko natatanong bakit hindi. Question lagi sa akin pag-aaral. Yun lagi naman ang ano sa akin. Bakit hanggang ngayon, 27 ka na, bakit iba din. Pero yun, ang sinasabi, naging buo. Nung pagpasok ko dito, naging buo siya. Kasi parehas na sila nagtutulungan sa labas para sa akin. Okay, sino na lang gustong sumagot? Ano yung problem sa pamilya? Sino na lang? Voluntary na lang. Ako. Ako. Siguro, dahil nga wala akong nanay, laging nag-aaway yung tumatay yung nanay ko at saka tatay ko. Kasi tatay ko kasi may pagka-selfish talaga siya. Kasi inuuna niya talaga yung sarili niya kasi
kumbaga, may pamilya siya, mayaman yung asawa niya. May full pa nga yung bahay nila. Pero parang kami pa yung, parang kailangan mo magpumunit kami para makapunit. Pumunit kami para mangingin. May pamilya na. May pamilya siya iba, tapos yung anak din. Tapos parang, yun daw yung, baga namin pinakala yun. Practice yan. Pero at least, sa bahay namin, pagka sa amin, kahit wala yung tatay. Doon din kami sabay-sabay kumakain, alam niya, ante yung doon sa amin. Pero, napipil ko naman, parang, kumbaga, doon, bakit sila? Parang kumbaga, pamilya ko yun tayo. Next, sinong gusto kong magsalita about family problem? Gabe. Ay, Hannah. Ano, ako naman nabanggit ko naman kanina yung lagi kami sabay kumakain. Kasi ngayon talaga hindi na. Tapos, ang tawag doon, parang nagkakausap, hindi talaga ako appreciative, hindi talaga ako sanay na nakikipag-sweet sa ibang tao kasi hindi kami gano'n sa family namin. Hindi namin naranasan na ano kami, open kami sa isa't isa. And yung sweet talaga kami na pinapakita namin yung emotions namin, hindi kami sanay. Kaya ano, minsan mag-uusap lang kami, galit kami, gano'n, nag-aaway kami minsan. Pag mag-uusap man kami, galit kami sa isa't isa. Or pag halimbawa nag-aaway na yung mama at papa ko, doon na kami nagkakatayo magkausap. And ayun nga, ano, ito na lang din, kung nanonood si mama, ito na lang din yung time na masasabi ko sa kanya na na-appreciate ko yung efforts niya and lahat. Kasi dito kami magkakapatid, pero lahat kami sa private nag-aaral and si mama lang yun nagpapaaral sa amin. Kaya ayun. Ay, wait lang, pero ko lang mga kasi, mga miss, ng tatay ko. Hindi naman ako ganun ka, ano talaga, hindi na kasi ako talaga umano sa kanya ever since, pero yun, huwag niya lang siguro masamain. May natutunan naman ako sa kanya, natutunan kong maging strong talaga at maging independent yung kahit sa tina. Ako din, mag-shoutout ako kay Papa Paps. Kung nakikinig ka pa, ilabas ko lang yung side na hindi mo nakikita. Lalo na nung graduation ko, kasi doon ko na-feel na ang sarap maging close sa Papa. Tapos, yung feeling na proud ka sa akin, na grabe na anak mo, andun ka, idal mo ako, tapos super proud ka, nakita ka na nakangiti. Na nasabi ko talaga, na-fulfill ko yung pangarap ko sa akin. Sabi ba? Next, sino? Sa nanay ko, kung nakikinig ka man po, sana po hindi mo po misinterpret na siniraan kita dito. Gusto ko lang din ipalabas yung side ko kasi kagaya ni Sean, sobrang saya ko din na kahit dito na-appreciate mo na ako. Na-appreciate mo na ako dito, nakikita mo na ako. Tapos, sinasabi mo na sa partner mo na anak mo na ako. Dati di mo talaga kaya na sasabihin mo na anak mo ako. Kaya, sana po yung mami na hindi mo nililisin. Na-appreciate ko lang din. Sobrang saya ko kasi ang laki ng pinagbago mo. Hindi mo talaga, kahit nasarap na sinasabi mo talaga na hindi mo ako anak. Pero ngayon, sinasabi mo na sa partner mo na anak mo na ako. At sobrang pinagbago. Next, Andrea. Ako nanonood ka ba? Alam kong wala tayong conversation, pero gusto ko lang pakita sa'yo na nandito ako ngayon sa puso ko lang. Pero hindi ko nakikita ng iba na ang dami ko achievements ngayon, pero sana nagiging proud ka sa akin ngayon kasi ang dami ko pinagdaanan before na hindi nakikita ng iba, pero ang dami ko struggles na hindi nakikita ng iba, pero sana proud ka sa akin ngayon. Hindi man kita nakakasama ever since birthday kita nakakasama. Hindi ko naranasan nagkaroon ng tatay before.
si Mama na nakasama ko since birth. Pero sana, kung nanonood ka man, sana proud ka sa akin. Kasi, ang dami kong pinagdaanan pero hindi ko naranasan magkaroon ng papa dati pa. Pero sana makasama ka to soon. Next, may gusto ka ba? Dito ko lang naranasan na magkaroon ng kapatid dito sa dosot ko. Alam mo Ako naman guys, sa lahat ng mga narinig ko, lahat may problema sa family na parang hindi naramdaman yung pagkaroon ng tatay. Sa akin naman buo yung family ko. Pero sa edad na 19 years old, iniwan na ako ng tatay ko. So yung tatay ko kasi, yun yung kumbaga, supportive naman yung dalawang magulang. Pero yung tatay ko kasi, siya yung pinaka number 1 na supportive pagdating sa mga ginagawa ko. And pangarap din ng tatay ko na first time ko na lumabas sa probinsya. Nag-extra lang ako pero sobrang proud niya na pinagmamalaki niya na, yung anak ko nasa probinsyano. Pero yung tipong talagang nagkaroon ako ng role sa GMA sa Oh My Love. Tapos nagkaroon ako ng simpleng exposure lang naman sa commercial kasama si Daniel Padilla. And tapos ngayon nasa The House of Collab na ako. And yung mga achievements na naranasan ko ngayon, na wini-wish ko na sana nandito yung tatay ko, na nakikita niya yung mga nangyayari sa buhay ko. Kasi siya yung saksi kung ano yung mga pinagdadaanan ko dati nung bata ako. Na nakuha kong nag-racket sa sementeryo, nag-lettering ako sa mga nicho para lang magkaroon ng income or ng pera na pangdagdag ko pambili ng bigas namin, ulam, sardinas. Tapos nag-extra ako na mag-lettering sa mga projects ng mga estudyante and nakita ng tatay ko yung hirap ko every time na nag-audition ako dahil pangarap ko maging artista. And ngayon na-achieve ko na yung mga gusto ko sa buhay. Sana lang nandito yung tatay ko para siya yung mismo magko-congrats sa akin na eto na yung anak mo ngayon, tay. Yung apo mo, sobrang talino, may honor, and nag-7 na siya, kaso hindi mo na nakita. So, yun lang. Yun lang yung pinakano sa akin na sana buhay ko yung tatay ko na nakikita niya ako ulit. Nararating ko. Kasi si tatay ko yung unang tumanggap sa akin noong panahon nag-out ako na lesbian ako. Kaya tay, kung nakikita mo ako ngayon kung ano nararating ko dahil sa inyo dito. Kasi alam ko, proud ka sa akin. Proud yung nanay ko and tatay ko. Tay, ililipot ko din yung nicho mo. Alam ko, kasi yung nicho ng tatay ko, sobrang ang dami ng tambak. Ang dami ng tambak sa nicho ng tatay ko. Nakapatong-patong lang siyang gano'n. And kaya pag nauwi ko yung one time, ililipat ko yung tatay ko sa maayos sa sementeryo. Yan. Yan. Nakikinig ko. Just want to say, kahit ngayon, sana maging okay tayo kasi nakahihirap eh. I don't know kung paano kita harapin. Gusto kong umuwi, but I want to see you guys now. Di ko alam kung paano kita haharapin. I don't know if you're proud of me, pero simula na pumasok ako ng season 6. Doon ko naramdaman na sinusuportahan mo ko, but this time talaga na nadadaan ako sa mga sinasabi mo, but it became a motivation. Parehas din ako ng PJD. Alam niyo, you guys are may bahay kayo malaki, pero it's wrong. Kaya every time mag-away kami ni Mama, si
simula nung, especially nung nag-outed ako sa Ate Pam, yung tumagal din sa akin, yung tatay ko, ito yung ate ko, and the rest ng family, tinanggap ko kung ba't may mo, hindi ako tinanggap. Huli niya na ako natanggap last year lang noong February. I don't know, siguro, na ano din, nabuksan din yung puso niya when it comes to LGBTQ. Tapos, after doon, to be honest naman, siguro it's time na din masabi. Kahit ano na yun, nasasaktan ako sa nagawa ko last year lang. Hindi ako tanggapin ko, parang, kahit, ngayon, di kita sinisiraan, pero ito yung nararamdaman namin ni ate, kaya ni Bunso. Ang sakit sa pangaramdaman, parang pinagpalit mo kami sa isang lalaki na pag-ibig mo anak mo. Pero tanggap ko yun because kahit yung mga kapatid ko, after nung nalaman namin na out namin yun, ang sakit sa part ko, nakikita ko si daddy umiiyak. Yung tao mismo, may sakripisyo na lahat-lahat. Nag-sacrifice, naghirap. Pahalang makontinue lahat-lahat. Na-provide na yung mga kailangan namin. Hindi siya sumuko. Kay ate, also, want to say thank you to ate. Kasi after nung nalaman natin yun, kahit alam kong graduating ka, may sarili kang pera, may sarili kang negosyo, pero di mo ko sinukuha. Other side naman, there's times na gusto ko na ako sa buhay na I also wanna end my life. I know, mali yun. Ngayon hindi ko na naiisip yun kasi I have reasons. I have a lot of reasons na mabuhay. Kailangan kong lumaban. Wala akong reason. Wala akong reason para ko sila. I have bunso, I have daddy, I have ate, I have mom. Kahit ngayon, alam kong hindi tayo okay kasi na-receive ko ng message ni Bunso na may samang loob ka sa akin. I'm sorry kung hindi ako umuwi ng October. Siguro, hindi ko alam kung paano kita haharapin after ng away natin. Ako ready akong umuwi, pero yan lang talaga yung problem. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Kami ako siguro makikita niyo, jolly ako. May times na, eto, masasagot ko yung tanong niyo, why wala akong energy. It's because namimiss ko pamilya ko. Ang mga nag-grupo, palagi ko sinasabi kaya namimiss ko presence nila. Kahit sabi ko, shit, may bahay kami, pero walang week, walang araw, walang month, walang year na hindi sila nag-aaway ni daddy. To the point, nagsasabi sila, maghiwalay na tayo. Anonymous, gato ganyan. Pero, sometimes siguro, feel ko din na dahil lang din sa amin, hindi natutuloy yung ganun. Kaya alam ko, uncomfortable. Alam mo yung, nakain kayo sa mesa, parang okay lang, katulad ni JD. Pag tumagal ka sa mesa, daming question, hanggang maabot sa punto, ang haba na ng away, aabutin mo 1 week, to the point na maghihiwalay lahat. Kaya pag sinasabi sa akin na talagang pinapagalitan ni mama, simula nung ako tulad ni Ate Pam, palagi ka na sa dalawang mo, palagi ka na sa bakada mo, palagi ko nasasagot kay mama. I don't feel full pag sa bahay. Marunong ka na uminom, kasi doon ko nung nalalabas na. Pag wala ka palagi sa bahay, kasi nga it's not my comfort zone. Palagi kang pagod, palagi kang nag-training, kasi doon ko malalabas yung sama ng loob ko. Kasi pag lumabas ako, pag pinalabas ko yung sama ng loob ko, ako yung mali. Ako yung palaging failure sa paningin ng mom ko. Pero I know ngayon, I don't know lang. Kung I hope na maging proud ka sa akin yun. Kasi kahit alam mo nahihirapan ako dito, simula nung wala si Lolo. Lumalaban ako. I know there's like suicidal thoughts about me, pero hindi ko pinapalagpas yun. Lumalaban ako pa yun. Kaya kung ano yung pero sa inyo ni dati na yun, sana mabuo kayo na huwag kayong mag-away palagi just because of money kasi pera lang yan eh. Pag nag-schedule na gano'n kayo, nagbigay kayo ng effort para makakuha ng ganyan. Alam kong magiging
magiging successful lahat. Kaya sana when it comes to pera, huwag yan yung magiging main reason ng pagbuwatak ng family natin. Kasi yan yung pinakamahirap na. Ayoko din kasi ilang taon pa lang kapatid ko, mag-grade 8 pa lang. Ayoko nga lumaki siya ng separate yung family. Ayoko maranasan ng kapatid ko broken family. Yan yung palagi kong hinihingi sa mga facing you. Kung ayaw nyo sa isa't isa, huwag nyo pakita kay Bunso. Huwag nyo pakita sa kanya. Ayaw mo makita ni Bunso kung paano kayo mag-away. Physically, tutukan pa rin, tutukan ko rin yung walang ganun. Ayaw ko ng ganun. Okay sa akin sa harap ko, kasi kaya kong tiisin. Pero huwag sa Bunso, kasi ayaw na ayaw maranasan ng Bunso. Kaya, kung ayaw nyo sa isa't isa, usapin nyo sa Bunso. Huwag nyo pahirapan yung Bunso, kasi tanyo lahat, kung yung Bunso ko, ito yung kapatid ko, okay lang sa akin. Ayun ba yung kung nang si Bunso yung madadamay sa kapatid. And at the same time, gusto mo lumaki ng tama si Bunso. Kaya nakikita. Nagmamakaawa ko. Huwag mo gusto pala si Bunso physically. Kahit ako kasi ayoko pumatawag si Bunso na stress ako dito sa to. Tapos nakikita kong umiiyak. Nasaktan mo accident na tigil to ganyan. Ayoko nang ganun. Alam niya, Maria, nanginginig ako dito. Hindi ko gusto kong umuwi. Gusto ko ay pagtanggol ni Bunso, pero wala ako sa tabi niya. Ayaw ko maranasan niya lahat ng nagawa niya. Ayaw ko may bagoy man na gusto mong baguhin mo na. Habang nandito pa kami. Especially ako, nandito ako. Kahit may samang loob ka sa akin. Alam kong may samang loob ka sa akin. There's a reason, and I don't want, ayaw ko lang malaman yung lahat. Saka sa onting bagay, sana marunong ka umintindi. Tao din kami. Sa mga magulang din yun. Kung gusto nyo lumaki ng tama yung mga anak nyo, gusto nyo silang turuan ng leksyon. Huwag verbal abuse, huwag yung physical abuse kasi yan yung reason bakit nagdala yung mga anak nyo. Instead of turuan nyo silang ng leksyon in a right way. Na hindi kita sinisiraan dito. Siguro it's time for me lang na mag-open up sa mga nararamdaman ko at the same time malino kasi ako bilang anak ko napapagod ng mahal kita nung time na ayaw nila umuwi kasi nga may ginawa kang mali. Yan yung pinakamahirap lahat sa amin. Lahat sila ayaw kami umuwi para maturuan ka ng leksyon pero anong ginawa ko? Kahit paningin mo sa akin mali, kahit paningin mo sa akin failure ako, anong ginawa ko? Umuwi ako, mas pinili kita kahit pinabawalan ako. Nire-reason ko yung school ko. May kukunin ako sa paper sa school ko para na umuwi, makita ka lang. Pero turuan ako ng parang, dapat turuan ka lang ito, pero walang pinipili kita mo. Kaya sana okay na tayo ngayon. Kahit ako lang kung mag-message ko po or not. Pero tandaan mo palagi, hinihintay mo yung message mo para lang mag-okay tayo. Kasi namimiss ko kayo. To be honest, I want to go home. And if ever sa akin magpunta yung 1 million, alam niyo kung kanino ko ibibigay. Kahit wala na itira sa sarili ko, kahit para sa inyo na lang. Gusto ko nang mawala sa mga sacrifice dito. And kung ano mga problema ni Daddy, kung ano problema naman sa isa't isa, huwag naman yung mag-away kasi ako nakakawa. Ayun lang. Sa auntie ko sana kausapin ko na ako kasi isang buwan, 2 buwan na hindi na ako kinausap kasi medyo hindi na nagustuhan itong show kasi na po, supportin ng auntie ko, tinulungan niya ako para makapasok dito pero napanood niya kasi yung nandito na ako, medyo may hindi siya nagustuhan ako. Medyo stricto kasi yung auntie ko kaya dalawin mo niya din ako hindi kinausap niya. Sana, yun lang. Sana maintindihan mo yung auntie ko na sana maintindihan mo na para talaga sa akin. Napanghinaan ako ng loob kasi gusto ko sanang pamigil na kasi hindi ako sanay yung auntie ko na magalit sa akin. Tapos malaki yung utang na loob ko sa kanya kasi
na-admit yung mama ko, yung malaki yung nagtulong sa amin. Kaya, napanghinaan talaga ako kasi gusto ko nang tumigil. Kaya din ako nalulungkot at naiiyak kasi pag uwi ko ng Cebu, saan ako titira? Kasi doon kami nakatira sa bahay niya. Yan ngayon, galit ako. Hindi naman as in galit, parang hindi na ako kayang kausapin pa. Kaya sana, kung nanonood man yung auntie, sana kausapin mo ko sana maintindihan mo na para din naman sa sa future ko. Kasi alam niyo pa naman na 36 na ako pero wala man naman akong ipon, ganun. At sa mama at papa ko, thank you, papa, na naramdaman ko na yung support sa akin. Kasi dati hindi talaga ko naramdaman yung support ng mama at papa ko. Kasi nga, dati kasi mahilig talaga ako mag-audition, may wala silang support kasi hindi naman ako maganda, walang talent. Pero ngayon, nung pumasok ako ng talk, sobrang na-appreciate ko kasi napaka-supportive na nila sa akin. Kaya yun din yung dinadasal ko na sana matuloy kayo dito dahil sa 31 kasi may tutulong sa atin para magkabiyahe kayo dito, magpapunta kayo dito. Ano pag-aaral na next na si Lorna? Buo kami. Buo yung family ko pero muntik na ma-grow. Kasi hindi alam ng family ko na nandito pero kung mapapanood na nila to, yun, papa ko kasi, yun, nag-cheat, may kapalit ako sa labas. Muntik na sila maghiwalay ng mama ko pero yun, pinili pa rin nila yung isa't isa pero hanggang ngayon, hindi lang ako sure kung may contact pa rin si Papa din sa kapatid ko sa labas or sa babae niya. Nalaman ko kasi yun kasi ako yung gumawa ng Facebook ni Papa. Tapos nabasa ko yung conversation, nakita ko yun. Tapos sinabi ko sa mga kapatid ko, ako lang nag-iisang babae, sana magkakapatid ko, o lalaki yung kapatid ko. Doon nag-start na, sobrang close kami ng Papa ko dati, elementary high school. Pero nung nalaman ko na may anak siya sa labas, niloko niya yung mama ko. Lumayo yung loob ko sa kanya. Doon ako nag-gising, like, doon ako nag-start mag-mature. At the age of 19, 20, nag-independent na ako. Hindi ako umaasa sa magulang ko. Kumikita ako sa sarili kong pera, nag-ipon ako. Kasi gusto kong mabigyan. Kasi yung mama ko, asal na siya sa papa ko eh. Ayoko na maghiwalay sila na walang sariling income yung mama ko. Kaya nag-ipon ako, binigyan ko ng negosyo yung mama ko para if ever man maghiwalay sila, at least may sariling income yung mama ko. Hindi kami pupulutin sa kampungan. So yun, hanggang ngayon yung negosyo yung nakatayo pa din. Sobrang laking tulong nung lalo nung pandemic. Kontrang-kontra si Papa nung sa negosyo na tinuro ko. Ibang negosyo to iba lang yung iba yung binigay ko sa mama ko. Sobrang laking tulong ito nung pandemic. Ayaw ni Papa na itayo ko to kasi nakakaan daw, ewan ko sa gabal daw, gano'n. Pero nung tinayo ko yun, sobrang laking tulong sa amin yung pandemic. Sinabi ko kay Papa na, alam mo Papa, kung hindi ko tinayo ito, wala tayong kakainin. Kasi di ba nung pandemic, bawal tayo lumabas. Sari-sari store yun. Pinalago ng mama ko, lumaki siya. Yun, malaking tulong yun sa amin. Kaya mula nun, yung papa ko hindi niya na ako pinapakialaman sa mga decision ko. Kung ano man ang gawin ko, lahat nakasupport lang sila. Pero, hindi ko masasabing happy family kami. Kasi yun din yung reason ko, yung bahay namin, hindi ko siya matatawag na home. Kaya lagi ako nandito sa Manila pag ganon ako. Kasi dito ko nakikita sa Manila yung home. Yun. Okay, kung wala nang sa dito tayo sa next. Siguro naman, nasabi niyo na or nasagot niyo na yung what's your biggest and most painful experience. Siguro naman nabanggit natin yun na yan, no? So, ito naman, siguro mamaya na itong isa baka nabanggit niyo na rin naman ito eh. I-last na natin yun.